Let's continue to praise the Lord. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. O my soul. And worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship your holy name. Oh, the sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And you're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship your holy name. Oh, let us declare. And on that day, when my strength is failing, He draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. Amen. 10,000 years and then forever. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And I worship your holy name. Come on, church. Lord, I worship your holy name. Sa oras pong ito, sama-sama po tayong manalangin. Hilingin natin sa Diyos na patuloy tayong pangunahan. Ibigay sa atin ang pangunawa at ang ihahayag ng mga salita ay tumimo at lumagay sa ating puso at kaisipan
lumago ang ating paglilingkod at pananampalataya at maging matyaga at maging matagumpay tayo hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. And oh, my soul, overcome. Ama naming Diyos, kami po'y lumalapit at patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan sa magang ito, Panginoong Diyos. Ikaw ang inaasahan naming patuloy nagagabay at tutulong sa aming mga buhay sapagkat tunay na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya patuloy naming dalangin, hayaan mo, Ama, na maranasan namin ang iyong katapatan, maranasan namin ang malayang pagkilos ng iyong kapangyarihan sa buhay ng mga sa amin. Bigyan mo kami ng kaalaman, bigyan mo kami ng karunungan, O Diyos, upang kami lumago at tumibay at magtagumpay hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoon Jesus. Lead us through your Holy Spirit. Lead us and fill us with your Holy Spirit, O God. Sapagat alam po namin na wala kaming magagawa, wala kaming kakayanan, wala kaming sapat na karunungan. But you have, O Lord, the power. Father God, hayaan mo, Ama, na patuloy naming maranasan ng pamumuna at pagkilos mo sa aming mga buhay. Mula sa umpisa hanggang sa matapos, ikaw ang lumagay sa aming kalamitan. Ikaw ang sapat magpahayag sa aming mga buhay, Panginoon God. At kapag tagumpay mo kami, Panginoon Diyos, at babaunin namin ang mga salitang ito na aming maririnig, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat dumarako na naman kami sa pinakamahalagang bahagi ng aming gawain, ang pagkikinig at pagtanggap ng iyong mga salita. Lord, allow every one of us, Lord, na patuloy na magkaroon ng pananampalatayang katulad ng sa aming Panginoon Jesucristo. Ama, bigyan mo kami sa umagang ito na makapahayagang magpapatibay, magpapatatag, at patuloy na magbibigay sa aming Panginoon Diyos ng malalim na pagkilala at malalim na pagkaunawa. At nananalig kami, Panginoong Diyos, na hindi mo hayaan ang gawa ng masama na manaig sa aming mga buhay. Papayapain at bigyan mo kami ng kagalakan habang kami nakikinig ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. And we rebuke all the disturbances of the devil in the name of Jesus. Wasakin mo, itaboy ang lahat ng mga hadlang, Panginoong Diyos, sa aming pakikinig. Ang kawalan ng pananampalataya, ang pag-aalinlangan, pangamba at takot ay alisin mo sa pangalan mo, aming Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon. Inaangkin din po namin na pagpapalain mo ang lahat ng mga kamay na nagbigay. Walang takot at buong pananampalataya ibinigay ang kalang ikapu at handog para sa iyong gawain. Naniniwala po ako, Ama, na ibabalik mo ito sa kanila at susuklian ng iyong kabutihan at katapatan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po aming Diyos at gamitin ng mga salaping ito sa kapapalawig pa ng ministeryo pinagkatiwala mo sa aming iglesia. Salamat po at inaangkin namin ang katagumpayan. Maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri ng aming pagsamba at ang aming paglalahati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bigyan po natin ang pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. You may all be seated. Yeah, John chapter 14, Juan 14, verse 16 to 20. 16 hanggang 20. Juan 14, 16 hanggang 14, hanggang 20. Sabay-sabay po tayo, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay. Ay mga bubuhay rin naman kayo. Sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Amen. This is new covenant. Ito po ay isang bagong tipan. I'll pray to Father and He'll give you Holy Spirit, and then Holy Spirit
may abide with you forever. Na sinabi ng ating Panginoon, ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakainagman. Verse 18, I'll not leave you orphans, but I'll come to you. At sa 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. That's why Jesus Christ now He's in us by the Holy Spirit. Kaya nga po masasabi natin sa Yesu Kristo'y nasa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. That's why we can understand the Word of God and hearing His words. Kaya naman naunawaan natin ang kanyang mga salita at naririnig natin ang kanyang mga salita. Galatians chapter 1 verse 14, verse 4, Galatians chapter 1 verse 4, who gives himself for our sins and he might deliver us from this present evil age according to the will of God the Father. Galatia kabanatang 1, talatang 4, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Jesus Christ, He gave us Himself for our sin. Ibinigay mismo ni Yesu Kristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan. Because He might deliver us from this present evil age, from the world. Upang tayo mailigtas sa masamang sanlibutan ito na umiiral. It is will of God the Father that we are not in the world. At masasabi natin ito ang kalooban ng Diyos Ama na tayo hindi manatili sa sanlibutan. If we are filled with the Holy Spirit, full with the Holy Spirit, and leading by the Holy Spirit, we are not in the world. At kung tayo puspos ng Espiritu Santo, hindi tayo mananatili sa sanlibutan. Because already we overcome the world by faith. Sapagkat napagtagumpay na natin ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. Last Friday, I spent to you about the struggle, the fighting with sins. At noong Biyernes ngayon ay paliwanag sa atin kung paano tayo nakikipagbuno sa kasalanan. Romans chapter 6, verse 14 and 15. Verse 14 said, but sin shall not have dominion over you, because you are not on the law, on the grace. Roma kabanatang 8, talatang 14 at 15, sabi sa 14, sapagkat ang kasalanan hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng That's why verse 14, please you understand meaning of the verse 14. What then? Shall it sin because you are not on the law, but on the grace? Certainly not. Kaya nga maunawaan natin mabuti yung nilalaman ng talatang 14 sa pamamagitan ng 15 na ano nga, mga kakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Jesus Christ died for our sin on the cross. Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan doon sa krus. That's why through His blood, we are free from the sin. At sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo lumaya sa ating mga kasalanan. That's why we are not under the law, on the grace of Jesus Christ. Kaya naman wala na po tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kanyang biyaya. That's why we have to try to really overcome the sin. Kaya naman kailangan natin mapagtagumpayan ang kasalanan. John chapter 8, there's a story of the adultery woman. Sa 8, John chapter 8. Sa 1 kabanatang 8 ay meron pong tinatawag na mapangalunyang babae. Because last Friday, I said to you about the sin of the adultery. Sapagkat nung Biyernes nga po, inaipaliwanag sa atin yung pangangalunyang kasalanan. We are all sinners. Same, we are all sinners. Lahat po tayong ay mga makasalanan. That's why only we need Jesus Christ all the time. That's why we have to depend on Jesus Christ. Kaya naman kinakailangan natin sa Yesu Kristo at laging magtiwala kay Yesu Kristo. John chapter 8 verse 11, Jesus said, diba, I do not condemn you anymore, diba? That's why go and sin no more. Ang sinabi niya doon sa 1 kabanatang 8, talatang 11, ako man ay hindi hahatol sa iyo, humayo ka sa iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. But if this adultery woman have to go home again, commission to God, what happened to her? Pero paano kung ang babae ito sa kanyang pag-uwi ay muling magkasala? Ano mangyayari sa kanya? She will go to hell? No salvation? Sa tingin niyo po ba siya pupunta na doon sa impyerno at mawawala ang kanyang kaligtasan? No. If she'll come back to Jesus Christ again, come to the light,
she had lost her salvation. Sapagkat naniniwala tayo na kung magbabalik siya doon sa buhay at magbabalik siya kaya sa ating Panginoong Kristo, maaaring hindi naman po talaga mawala ang kanyang kaligtasan. One day, Peter asking Jesus, how many times forgive to our brothers and sisters? Isang araw nga po, kinausap ni Pedro ang ating Panginoong Jesus na sinabi niyang, ilang beses ko ba dapat patatawarin ang aking kapatid? Jesus said about 7 to 7 times, means 490 times, means endless forgiveness to your brothers and At sisters. sinabi na ito ay makapitungpung-pitong ulit. Ibig sabihin, ito po ay 490 beses mo patatawarin walang katapusan. That says about the forgiveness of God the Father and Jesus Christ. At yan ay tumutukoy doon sa tinatawag na kapatawarang iginagawad ng Ama at ni Yesu Cristo. That's why this John chapter 8, this adultery woman, after commission to God, again commission to God, but come back to Jesus and then try to work in the light, she'll be saved. Kaya nga kung masasabi po natin na kung ang babaeng ito namang pangalo niya ay magsisi at patuloy na magkasala at muling manumbalik sa ating Panginoon, maaari naman po talagang hindi mawala sa kanya yung kanyang kaligtasan. Yeah, that's why verse 12 says about work in the light, diba? In the light, not work in the darkness. Kaya naman sinasabi at binabanggit po doon sa talatang 12 kung paanong tayo mamuhay sa liwanag o sa Yeah, ilaw. Jesus said, I am the light of the world, and then he who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kaya naman sinabi niya, akong ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin, ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw. In the verse 11, Jesus said to the adultery woman, go home, but no sin, diba? Sin no more. At sa 11 nga po, ay sinabi ng Panginoon sa babae na ikaw ay lumakad sa iyong lakad at huwag nang magkasala. But why in the verse 12, Jesus said about the light? Pero bakit po binanggit ng ating Panginoon Jesus pagdating sa talatang 12 ang tungkol sa ilaw? Yeah, Jesus Christ asking to us, do not try to working in the darkness, only come to the light. Na ang hinahangad ng ating Panginoong Jesus ay hindi tayo manatili doon sa kadiliman, kundi tayo lumakad doon sa liwanag. Almost sinners after commission to God, they want to hiding on the darkness. Lahat ng mga makasalanan, matapos silang gumawa ng kasalanan, ay tinatago nila ito sa pamamagitan ng Yeah, kadiliman. that's why there's no forgiveness of God. Kaya naman wala sa kanila ang kapatawaran ng Diyos. Jesus asking to us, only come to light, not working in the darkness. Ang inaasahan, ang inanais ng ating Panginoon ay tayo lumapit doon sa liwanag at hindi manatili sa kadiliman. That's why please do not give up, do not lose your hope. Again, please come to the cross and receive His blood of Jesus Christ. Kaya naman na magwawala sa atin yung tinatawag na pag-asa at patuloy tayong bumalik at lumapit doon sa krus ng ating Panginoon at manatili sa pananalig kay Kristo. But Hebrews chapter 10, 26-27 says about sin of the willfully, willingly, if you commission to God willingly, there's no salvation. At pagdating sa Hebreo, kabanatang 10, talatang 26 hanggang 27, ay tinutukoy po yung kasalanan po ng ating kagustuhan o ninanais po natin o sinasadya na Because kasalanan. if you said yourself, I am under the grace of Jesus Christ, that's why, never mind, no problem, even though again commission to God. Means you are not believing blood of Jesus At Christ. kung halimbawa na sinasabi natin na ako naman ay nasa biyaya na ng Panginoon, kaya naman ayos lamang na ako'y magkasala, ibig sabihin ikaw ay hindi nananalig sa dugo ni Kristo. Okay, let's see David's sin about the Bathsheba, wife of the Uriah. Tignan po natin sa kasalukuyan ngayon yung naging kasalanan ni David sa pamamagitan po ni Bathsheba. Yeah, 2 Samuel chapter 12, 13 and 14, sabay-sabay tayo. Ikalawang Samuel, 2 kabanatang Samuel chapter 12, 13 and 14. 13 hanggang 14. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Gayon may, sapagkat sa gawang ito ay iyong binigyan ng malaking pagkakataon na makaaway ng Panginoon upang magsipanunayaw. Ang bata naman ay pinanganak o ipanganak na sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. After Prophet Nathan said to David his sin, he said, I have sinned against the Lord. He said, diba?
At matapos nga pong kausapin ni Nathan si David tungkol sa kanyang pagkakasala, ay inamin naman ni David at sinabi niyang ako'y nagkasala laban sa Panginoon. And then Nathan said to David, the Lord also has put away your sin, you shall not die. At ang naging tugon sa kanya ni Nathan ay inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan at hindi ka mamamatay. Because Psalms chapter 51, David nearly repent God. Sapagat pagdating doon sa awit 51, si David ay humingi ng kapatawaran sa Diyos. But it is important, verse 14. However, because by his deed you have given great occasion to enemies of the Lord to blaspheme me. That's why your child will be died. Pero pagdating sa 14, gayon ay sapagat sa gawang ito ay iyong binigyan ng malaking pagkakataon na makaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw, ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. This is God's righteousness. All sinners will die. Masasabi po natin na ito ang katwiran ng Diyos na lahat ng makasalanan ay mamamatay. That's why Romans chapter 6:23, diba? The wage of sin is death. All the sinners will die. Kaya naman sinabi doon sa Roma Kabanatang 6, talatay 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya naman lahat ng makasalanan ay mamamatay. Prophet Nathan said to David, you will not die, but your son will die instead of you. Sinabi ni Nathan kay David na hindi ka mamamatay, ngunit ang batang ipanganganak sa iyo ay mamamatay. This is shadow of the Jesus Christ. Jesus Christ will die for us. At masasabi natin na ito'y anino ng ating Panginoong Kristo na si Kristo'y mamamatay para sa atin. Please try to understand about God's righteousness. About the sin, we have to pay. We have to pay to the sin. That's why wage of sin is death. Kailangan po natin maunawaan yung katwiran ng ating Panginoon na yung kasalanan ay kailangang mabayaran. May kabayaran yung kasalanan at ang kabayaran na to ay kamatayan. All the sinners have to die with Jesus Christ on the cross. Na lahat ng makasalanan ay kailangang mamatay kasama ni Kristo sa krus. Again, let's see Psalms chapter 51. Awit 9 to 12. 51, 9 hanggang 12. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat na mga kasamaan. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na spirito sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong spirito sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng pusang spirito. Unbelievers, they have no this kind of mind even though after commission to God. Ang mga hindi mananampalataya ay walang ganitong klaseng kaisipan, bagamat sila'y nagkakasala sa Panginoon. But if we have Jesus Christ by the Holy Spirit, after commission to God, we feel same this kind of mind. Pero kung taglay natin si Kristo sa pamagitan ng Espiritu Santo, tataglayin din natin ang ganitong klaseng kaisipan. Maybe it is all our already experience. After we commission to God, we have this mind, the same mind. Alam ko naman po na lahat ito ay ating naranasan na matapos tayong magkaroon ng pagkakasala laban sa Diyos. Ganito ang ating naranasan. Verse 9, hide your face from my sins and blot out all my iniquities. At doon sa 9, ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Verse 10, create in me clean heart, O God, and renew steadfast spirit within me. Sa Diyos, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na spirito sa loob ko. Let's check ourselves. Same mind, di ba? Verse 11, do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit from me. Kaya pwede natin suriin ang ating mga sarili kung ganito rin ang ating nararanasan na huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Spirito sa akin. Before commission to God, David, he was filled with the Holy Spirit. Na bago nagkasala si David ay puspos siya ng Spirito Santo. But after commission to God, he understand already Holy Spirit not stay in him. Pero matapos nga po siya magkasala ay naranasan niya kung paano ang Spirito Santo ay nawala sa kanya. Because Old Testament times, time to time, Holy Spirit come to the prophet, the God's people, and time to time they left. Sapagkat sa lumang tipan ay naranasan po ng mga propeta
na minsan ay nangakapuspos sila ng banal na Espiritu Santo at darating din yung araw na ito'y umaalis at lumilipat sa iba. Especially when they against to God, when they have sinned, Holy Spirit left from the people of the Israel. Lalo na po na kapag sila'y nakakagawa ng laban sa Diyos, sila'y iniiwan ng Espiritu But Santo. don't worry, because this time Holy Spirit will be with us forever. Pero huwag tayo mag-alala sapagkat sa ating kapanahunan, ang banal na Espiritu Santo na ating tinanggap ay mananatili sa atin magpakailanman. Yeah, verse 12, this taught to me the joy of salvation. Sa 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. And then what happened? You see what happened? Verse 15 to 17, sabay-sabay tayo. 15 hanggang 17, O Panginoon, bukin mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. Sapagkat hindi ka nalugulugod sa hain, na hindi mo dili ay bibigyan kita. Wala kang kaluguran sa lahandog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. David, after he forgive his sin from God, he said, open my lips because I want to praise your name. Matapos ihayag ni David ang kanyang kasalanan sa Diyos, ay buksan mo ang aking labi upang ikaw ay purihin. And then 16, he understand about God's will. At naunawaan niya doon si 16 kung anong kalooban ng Diyos. You do not desire sacrifice, or else I would give it. But you do not delight in burnt offering. Na hindi ka nalulugod sa hain, ni dili ay bibigyan kita, wala kang kaluguran sa handog na susunod. David, he was king. Great king, he was rich. He can, if God's willing is sacrifice, he can offer to God so much. Masasabi po natin si David ay isang hari, isang mayamang hari at isang dakilang hari. At kung ano man ang nanaisin niyang ipagkaloob sa Diyos ay pwede niyang ipagkaloob. That's why verse 70, he understand about God's will. The sacrifice of God, a broken spirit and broken contrite heart. Oh God, you will not despise. Pero naunawaan ni David ang kalooban ng Diyos sa 17 na ang hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. This is come back to the light, walking the light. Ito po yung tinatawag na pagbabalik doon sa liwanag at kumilos o lumakad sa liwanag. That's why if you have sinned, please do not hide under the darkness. Come to light, walking in the light. Kaya naman kung tayo may kasalanang nagawa, huwag natin hayaan na ito ay maitago sa kadiliman, kundi ihayag ito sa liwanag. And then at that time, our mind will be broken heart, and then we can come to back again. At iyon yung panahon na kung saan tayo po ay bubuksan ang ating mga puso at makakapanumbalik sa Kanya. That's why Matthew chapter 5 verse 3, Jesus said, blessed are the poor in spirit, and this is the kingdom of heaven. Kaya naman sinabi doon sa Mateo Kabanatang 5, talatang 3, na mapalad yung mga taong may mababang puso sapagkat nasa kanila ang kaharian ng Diyos. This is first teaching, preaching of Jesus Christ. At nasasabi natin ito yung kauna-unahang mga itinuro ng ating Panginoon. He said about spiritual blessing. What is spiritual blessing? Na ang tinuturo niya rito ay mga spiritual na pagpapala. He said the most important great blessing of God is broken heart, poor in spirit. Na ang tunay na pinakamahalaga po na biyaya ng ating Panginoon ay bigyan tayo ng mapagpakumbabang loob. Old Testament times, now New Testament is different. Old Testament time, it was Old Covenant, now we are on the New Covenant. Kung sa lumang tipan ay ibinigay sa kanila yung naunang tipan, gayon naman tayo nakapaloob sa bagong tipan at ibinigay sa atin ng isang bagong tipan. Old Testament times, time to time, by His will, God's will, He sent the Holy Spirit, and after He finished His will, left Holy Spirit. Kaya nga po, kung sa lumang tipan, para sa kanyang dakilang kalooban ay sinusugo niyang banal na Espiritu Santo at maaari niya itong alisin pagkatapos na mayayag ang kanyang kalooban. Of course, God is omnipresent. He's all the place. That's why even though David said about the Holy Spirit, Holy Spirit is, of course, Holy Spirit is in also David. Ang Diyos naman talaga ay naroon sa lahat ng mga dako. Kaya naman naunawaan din naman ni David na yung banal na Espiritu Santo ay nasa kanya. But when David commissioned to God, the life of the Holy Spirit
It's gone, already gone. Pero sa pamagitan po ng pagkakasalang nagawa ni David, na yung buhay ng Espiritu Santo ay nawala sa kanya. Exodus chapter 17, verse 6. Exodus 17, 17:6 sabay-sabay. 6. Narito, ako'y tatayo sa harap mo, roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ng bato at lalabasan ng tubig, upang ang bayan ay makainom, at gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. When Israel people, they have no food, Jesus said to Moses, you shall strike the rock and then the water will come out and then people may drink. Ngayon itong sinabi ng Diyos kay Moises, na papaluin mo ang bato at lalabas ang tubig upang ang bayan ay makainom. 1 Corinthians chapter 10, verse 4, Apostle Pablo said, this rock was Christ. At mula doon sa unang Korinto, kabanatang 3, talatang 10, ang tinutukoy na bato rito ay si Kristo. Exodus chapter 17, verse 6, this rock was Christ. Kaya nga po masasabi natin yung Exodus, kabanatang 17, talatang 6, ang bato roon ay si Kristo. But 1 Corinthians chapter 10, verse 4, Apostle Pablo said, this spiritual rock that all the time follow to Israel people. At sinasabi nga po doon sa unang Korinto, kabanatang 10, talatang 4, na itong batong ito ang naglalayon na ang mga salita ay sumunod sa kanya. After Israel people came up from Egypt by the blood of young name, from that point, all the time, the rock Christ follow with them all the time. Na matapos nga po may handog yung batang tupa, yung batang kordero sa Diyos, yung pong mismong batong iyon ay laging kasama nila. Because this is the shadow of the Holy Spirit. After we this the Holy Spirit, He'll stay with us forever. Sapagat ito yung anino ng Banal na Espiritu Santo, na ang Banal na Espiritu Santo isa sa atin magpakailan. That's why John chapter 7, 37 to 39, Jesus Christ explained to us about the Holy Spirit. At ipinapaliwanag ng ating Panginoong Hesus yung Banal na Espiritu Santo sa 1 Kabanatang 7, talatang 37 hanggang 39. 37, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Na sinabi sa 37, kung ang sino man tao'y nauuhaw ay pumarito siya sa akin. 38, he who believes in me, and then the scripture said, diba, his heart will flow river of the living water. Sa 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya iaagos sa mga ilog ng tubig na buhay. Verse 39, this is Jesus said about Holy Spirit, about the Holy Spirit. At sa 39, ang tinutukoy ni Jesus ay ang tungkol sa Espiritu Santo. Those who are believing in Jesus Christ would receive, they'll receive the Holy Spirit, and then Holy Spirit will stay with them forever. Nang sino mang sasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng Banal na Espiritu Santo at ito'y isa sa kanila magpakailanman. That's why please do not believe other teachings, because other teachings, other messages said, if you want to receive the Holy Spirit, fasting, and then you have to do some things. Kaya nga po, wag natin paniniwalaan ang ibang itinuturo sapagkat para sa kanila, para matanggap ang Banal na Espiritu Santo, ay kailangan muna mag-ayuno at manalangin. When we believe in Jesus Christ, already Holy Spirit in us with Jesus Christ. Nang tayo manalig kay Kristo, na natili na sa atin ang Banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ni Kristo. Because we have no sin. Sapagkat wala na tayong kasalanan. Okay, let's see. John chapter 14, 16 hanggang 20. Balikan po natin yung Juan 14, 16 hanggang 20. Jesus said, verse 18, I'll leave you upons and I'll come back to you. Na hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Because I pray to Father, and then He'll send to you Holy Spirit, and He may abide you forever. Na ako'y dadalangin sa Ama at bibigyan kayo ng Banal na Espiritu Santo at siya'y sumasa inyo magpakailanman. That's why verse 19, a little while longer, the world see me no more, but you will see me because I live, also you will live also. Sinabi niya doon na hindi niyo ako makita ng kaunting panahon, hindi na ako makikita ng salibutan, ngunit inyo makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman. This is the word of God, spirit and life. Ang tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos, spirito at buhay. When we believe in Jesus Christ, already Jesus in us with the Holy Spirit. Sa pananalig natin kay Kristo, ang Banal na Espiritu Santo ay sumaatin. That's why verse 20, diba? At that day, you will know that I am in my Father, and you are in me, and
I in you. At sa 20 sa araw na iyo'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at kayo'y nasa inyo. Ako'y nasa inyo. Thanks God, diba? Holy Spirit, after you this Holy Spirit will abide in you forever. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nang tanggapin natin ang banal na Espiritu Santo, siya'y nananatili sa atin magpakailanman. Yeah, even though you have mistake, even though you have sin, Holy Spirit will not leave from you. Maari tayong nagkakamali, pero hindi po umaalis sa atin ang Espiritu Santo. Only just Jesus Christ asking us, do not hide under the darkness, come to the light. Ang iniutos lamang ng ating Panginoon sa atin ay hindi tayo manatili sa kadiliman, kundi lumapit sa liwanag. Why Holy Spirit will not leave us, He'll stay us forever? Because Bakit we have nga? no sin. Bakit nga po ba nananatili sa atin ang banal na Espiritu Santo at hindi ito maalis sapagkat wala na tayong kasalanan? Yeah, Book of the Isaiah in Old Testament times, that is says about New Jerusalem, Church of God. Binabanggit nga po sa Isaiah yung tinatawag na bagong Jerusalem o tinatawag na iglesia ng Diyos. Isaiah chapter 1 verse 18, sabay-sabay tayo. Isaiah Chapter 1 verse 18. 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo mga tuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. This is same like a dew carbon. If you come to me, though your sins are like scarlet, but you shall be white like a snow. Kaya nga pumayaling tulad na ito sa bagong tipan na kung saan bagamat kayo magkasala, gagawin kong maputi na parang niebe ang inyong kasalanan. Though they are red like crimson, but they shall be as wool. At sinabi niya doon na magkusa at magiging masunurin, kayo'y magsikain ng Please you understand what is God's love to us. Kaya kailangan natin maunaw mabuti kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa That's atin. why all the time I said to you, our salvation not belong to us, belong to God. Kaya nga po, inuulit kong lagi sa inyo na ang kaligtasan ay wala tayong kinalaman, kundi ito'y gawain ng Our salvation is His grace, His love, and His gift. ng kaligtasan ito'y biyaya, pag-ibig at kaloob. Isaiah chapter 43, 25. Isaiah 43, Okay, 5. sabay-sabay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Yeah, God said, but I am He who blots out your transgression, all your sin, for my sake, for myself. At sinabi niya doon na siya mismo yung Diyos na tunay na kukuha ng ating lahat ng kasalanan. If you come to Jesus, I'll blot out all your sins, and then I'll not remember your sins. At sinabi mismo ng ating Panginoon na kung tayo manunumbalik sa Kanya, lilimutin niya ang ating kasalanan at hindi na ito maalala. Isaiah chapter 44, 22, sabay-sabay tayo. 44 ng Isaiah 22. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalansang at parang alapaap ang iyong mga kasalanan. Manumbalik ka sa akin sapagkat tinubos kita. If you come to Jesus, I have blot out like as a thick cloud, like as a deep, even though you are in the deep darkness. Kaya nga po masasabi natin na kung tayo lalapit kay Kristo, bagamat tayo ay nandoon sa likod ng alapaap o nasa kadiliman. And then God said, but return to me, return Jesus, because I have remembered you, redeemed you. Pero manumbalik tayo sa Kanya at bumalik tayo kay Kristo sapagkat tayo Kanyang tinubos. Thanks God, because Holy Spirit will abide us forever. At nagpapasalamat tayo sapagkat ang banal na Espiritu Santo ay mananatili sa atin magpakailanman. Because we have no sin. Sapagkat wala na tayong kasalanan. Already Jesus Christ take away all our sin on the cross. Sapagkat kinuha na lahat ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan sa krus. From original sin to personal sin, all the sin already were gone by the Jesus Christ. Mula doon sa ating original na kasalanan hanggang sa personal na kasalanan ay nawala na dahil kay Kristo. That's why even though if you have mistake or sin, no problem, because you are not under the law, under the sin, you are under the grace of Kaya kung Jesus. nagkakasala man tayo, nagiging marumi at huwag tayo magulumihanan sapagkat wala tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. But just I want to ask you,
when you see your sin, try to fighting with your sin. Pero ang pinapakiusap ko lamang kapag nakikita natin yung kasalanan sa ating mga buhay, ay kailangan natin itong labanan. But even though you cannot overcome the sin again, don't worry. Come to God again and then try to work in the life. At kung hindi man tayo maging matagumpay doon sa kasalanan, manumbalik tayo sa Diyos at patuloy tayong lumakad sa liwanag. Do you have sin? May kasalanan po ba tayo? No, you have no sin because already Jesus Christ took away all your sin. Wala na tayong kasalanan sapagkat kinuha ng lahat ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan. Colossians chapter 2, verse 11, this says about the circumcision of the Christ. Doon sa Colosas, Kabanatang 2, talatang 11, yung pagtutuli ni Kristo. What the purpose is, you know, circumcision of the Christ. At yung bautismong ating naranasan ay tinatawag na pagtutuli ni Kristo. Okay, 12 to 15, sabay-sabay. 12 hanggang 15, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay, at nang kayo'y mga patay dahil sa iyong mga kasalanan, sa di pagtutuli ng iyong laman, ay Kanyang binuhay kayo, nakalakip niya, na ipinatawad sa atin ang lahat ng mga kasalanan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y Kanyang inalis na ipinako sa krus, pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga makapangyarihan. Sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. What is the authority of the sin? What is the law? Ang autoridad ng kasalanan ay ang kautusan. Yeah, verse 14, diba? Jesus having wiped out the handwriting of the decretum of death was again to us. Nasa 14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y Kanyang inalis. We are not under the law, under the sin, only we are under the grace. Wala na po tayo sa ilalim ng kautusan, wala na rin tayo sa ilalim ng kasalanan, tayo po'y nasa ilalim ng biyaya. Yeah, because already Jesus Christ, He wiped out all our sin, also the law, and then He nailed on the cross. Sapagat pinawi na lahat ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan, lahat ng kautusan, at ito'y ipinako doon sa krus. Yeah, you have no sin because you are in Jesus Christ. Kaya wala na tayong kasalanan sapagat tayo na kay Jesus. Yeah, that's why Holy Spirit, don't worry about Holy Spirit. The Holy Spirit will not leave you forever. You will stay forever. You will stay forever. Kaya wag nating alalahanin ang tungkol sa Banal Espiritu Santo sapagkat hindi ito alis at ito'y mananahan sa atin magpakailanman. That's why we have to overcome by faith. Kaya naman kailangan tayong maging matagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. You shout to the devil, I have no sin, because Jesus Christ took away all my sin. Isigaw natin sa diablo na wala na akong kasalanan sapagkat kinuha na ni Kristo ang aking kasalanan. Yeah, you shout to the devil, Holy Spirit will stay with me forever. He will not leave us forever because I have no sin. Isigaw mo sa diablo na ang Banal na Espiritu Santo hindi alis sa akin sapagkat ako'y wala ng kasalanan. And let's pray, oh my soul, overcome. Tayo po'y manalangin, O my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. 하나님 아버지 말씀 때문에 우리에게 맞아주시고 우리의 기쁨 대로 소망되게 하시고 아버지 감사합니다. 주께서 우리의 모든 죄를 다 가져가시고 용서하시고 감사합니다. 우리가 아버지 의로운 자 죄가 없는 자이기 때문에 성령께서 우리 안에 영원히 가시고 감사합니다. 우리가 자유하게 하시옵소서. 성령으로 인도받게 하시고 죄를 있는 자들에게 도와주시옵소서. 아버지 감사합니다. ay mamuhay sa iyong liwanag at mamuhay pa ng Diyos ayon sa iyong dakilang kalooban. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa biyayang ito na natanggap namin at walang patuloy na sanang kami maliligtas sapagkat ikaw ang tunay na nagligtas sa amin. Pinawi mo at tinubos kami, Panginoon, at naniniwala kami ng lahat ng bagay na aming suliranin sa kasalanan ay pinawi mo na, Panginoon, at ito'y binago mo at ikaw lamang kikilos at gagabay sa buhay namin. Salamat po at inaangkin namin ang katagumpayan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Announcement lang po, on September 13 and 14,
Tama po ba? September 13 and 14, gagraduate na po si Brother Gerald sa Bible School. Palakpakan po natin ang Panginoon. That was only 6 months training. Medyo, may kasunod pa po yon. Pero gagraduate na po siya sa September 13 and 14. Kaya lahat ng mga workers and ay hiniling namin na magkakaroon tayo ng contribution para sa kanyang graduation fee. Meron po siyang babayaran sa graduation. So, if God's will, kung kalooban ng Panginoon, makarating tayo sa kanyang graduation sa September 13 and 14. Purihin ang Panginoon at ang ating kapatid ay naging matyaga sa kanyang pag-aaral. Hallelujah. Please open your Bible to Luke chapter 3, Lucas, kabanatang 3, talatang 3 hanggang 6. Luke chapter 3, verse 3 up to 6. Sabay-sabay po tayo. At siya'y napasa buong lupain sa palibot-libot ng Jordan, na ipinangangaral ng bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng propeta Isaias, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Lahat ng libis ay tatambakan at bababain ang bawat bundok at burol, at ang liko ay matutuwid, at ang mga daang bako-bako ay mga papatag, at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Every valley shall be filled. John the Baptist was called by God as a person who will be in front before the Lord Jesus Christ came. Siya yung isinugo ng Panginoon, ng Diyos Ama, to declare about the Lamb of God, to declare about the coming of the Messiah. That is the work of John. Sa laman, ang sabi doon ay magpinsan si John the Baptist at ang ating Panginoong Jesus. Because their mother was being, di ba sila po ay magpinsan. At makikita po natin na yung binasa nating talata sa Lucas kabanatang 3, talatang 3 hanggang 6, ito yung magiging trabaho ni John the Baptist as God allow him to be sent in this world. And the one who will complete the work or the works will be the Lord Jesus Christ. The Word became flesh. The Son of Man or the Son of God came as a man. Masasabi nga po natin na ang tinutukoy sa Lucas kabanatang 3, talatang 3 hanggang 6, the valleys, the mountains, the rough roads, ay ang tao. Hindi po hinahangad ng Diyos na patagin ang lahat ng mga kabundukan. Hindi rin po nilalayo ng Panginoon na maalis ang lahat ng mga bangin at mapatag po ang lahat ng mga daan. Hindi niya po tinutukoy ang mga literal na bundok, literal na mga bangin, at literal na bako-bakong daan. Iyan yung kalalagayan po natin, masasabi natin kalalagayan natin bilang mga tao before we came to know the truth. Bago natin naunawaan ang katotohanan, bago natin nakilala si Kristo, yan po yung kalalagayan po natin. Yan po yung para tayong mga bundok na matataas, para tayong mga bangin. Amen. At para tayong mga baku-bakong daan na walang katuwiran ng ating Diyos. Yan po yung kalalagayan natin. And now, kanina, yung binasa natin, yung ating pinag-aralan kaninang umaga, because of the grace of the Lord, we came to know Him and believe in Him, and through Him, we are being forgiven. We are being redeemed. Tinubos po tayo.
Kaya siguro masasabi po natin, marami siguro sa mga mananampalataya, nagugulo, ano ba talaga? Pinatawad na tayo, tapos ganito pa yung nangyayari sa atin. Remember, we are still, hindi po natin binabaliwala. Totoo po na pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero kailangan po nating unawaing mabuti that we are still in this world. Tayo po ay nasa sanlibutan. At habang tayo nandito sa sanlibutan, mayroong mga tukso, may mga bagay na ibinibigay sa atin ng dyablo upang sirain yung ating mga pananampalataya, yung ating mga paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga ang hinahangad ng dyablo, muli tayong bumalik doon sa kasalanan. Pero anong nagagawa ng biyaya? By the grace of the Lord, we can come back. We can return. Amen. We can deny. Amen po ba? Pwede natin i-deny yung mga bagay na yon at patuloy tayong lumakad doon sa liwanag ng ating Panginoon. Pero ang nagiging problema po sa ating mga mananampalataya, all believers, not only in our church, in the Philippine Holy Joy, but also, di ba, sa dami po ng mga mananampalataya, sa dami iglesia ngayon sa buong mundo. Alam niyo po ba, nakaramihan pa rin ng church, they do not understand about the truth. Hindi po nila alam at hindi pa rin nila naintindihan ang katotohanan. Kaya maraming mga churches, they are serving the Lord, they are believing in the Lord for material blessings. Kaya sila naglilingkod sa Panginoon para tumanggap na maraming pagpapala, maraming mga biyaya ng material sa kanilang mga buhay, gumaling sa kanilang karamdaman, maging matagumpay sa kanilang mga tinatahak sa kanilang mga buhay. All things, lahat po ng sinesentro ng kanilang pananampalataya ay ang kanilang sarili, hindi ang ating Panginoon. At ito yung isang bagay na iniiwas natin sa ating iglesia. We want our church to understand the truth. Kasi kapag hindi po natin naintindihan yung katotohanan, we are like valleys. Para tayong mga bangin at maintindihan natin kung ano ba talaga, kung bakit sinabi dito, every valley shall be filled. Kailangan lahat ng bangin ay matatabunan. Ano po ba yung problema doon sa bangin na yon? Kaya di ba kung titingnan po natin before John the Baptist, nung si John the Baptist po ay nangangaral tungkol sa bautismo, kanina binanggit din sa atin ang bautismo, we are all being baptized in water, but not just in water. Yung bautismo na nangyari sa atin sa tubig, hindi lamang po yung bautismo sa tubig at hinugasan po tayo doon sa kasalanan natin. We are just preparing ourselves to understand. Kailangan natin maintindihan that our baptism is our death. Yun po yung ating kamatayan. Kamatayan saan? Doon sa luma nating pagkatao. Kaya yun yung hinahangad ng Panginoon sa atin. At hinahangad ng Panginoon na sinasabi niya dito, kaya sabi doon, lahat ng libis ay tatampakan at pabababain ng lahat ng bawat bundok at burol at ang liko ay matutuwid at ang mga daang bako-bako ay mapapatag. In the time of the Lord, when John the Baptist preaching the Word of God, there are those Pharisees and Sadducees. There are like mountains. Mountains of what? Mountains of self-righteous. Di po ba? Yung mga Sadducees and Pharisees at that time, they are religious people. Sila rin naman talaga ay mayroong tinatawag na pananalig sa Diyos and they believe in the law. They believe in the law of Moses. They respect Moses. Amen po ba? Kinikilala rin nila si Abraham bilang kanilang ama. At kinikilala yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. But what is the problem with the Pharisees? Ano naging problema sa mga Pariseo at Sadduceo? They become arrogant. They became self-righteous. Kaya di ba, laging binabanggit sa atin sa loob ng iglesia na lahat ng kaligtasan po natin wala tayong ginawa.
Hindi tayo ang nag-work for our salvation, but it is the Lord Himself. Yung kaligtasan na ibinigay sa atin, hindi tayo ang trumabaho niyan. Hindi natin nababayaran ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Ang Diyos lamang, yung kaligtasan, kinikilala nating malaking biyaya at kaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pero itong mga Pariseo, itong mga Saduceo, there are really mountains of self-righteousness. Amen po ba? Ipinagmamalaki nila yung kanilang ginawa. Di ba? Pinagmamalaki nila, nagtatights kami, naglilingkod kami, nagbibigay kami ng mga limos. Amen po ba? Di ba anong ginagawa ng mga Pariseo when they gave alms? Sa mga streets, sa mga daan, sa panulukang daan, yung nakikita ng maraming mga tao, yan po yung mga ginagawa po nila. They are self-righteous people. Amen po ba? Kaya nga, may tuturing natin silang parang mga mountains. Hallelujah. At nung panahon yun, meron tinatawag na publicans and soldiers. Di po ba may mga kawal at mga publikano? Amen po ba? Sila naman po yung mga tao, mga rough. Amen po ba? Sila yung mga rough people. Parang mga rough roads. Hallelujah. Ito mga publikanong ito, kaya po ito hindi sinasamahan ng mga Pariseo. Bakit? Sapagkat ang paniniwala ng mga Pariseo, these people are too much sinners. Mga publikano. Amen po ba? Pero ito mga publikanong ito, mga minamahal ko, pinagmamalaki nila yung kanilang sarili. Itinataas nila yung kanilang mga sarili. And there are those people who are in the valleys, like valleys. Alam niyo po yung valleys, kung titingnan po natin, valleys are parts of mountains. Amen po ba? Nasa mga kalagitnaan po yan. Pero alam niyo po ba ang pinaka quality ng mailalarawan po natin tungkol sa valleys? They're full of darkness. Pag sinabing valleys po yan, hindi po yan nasisikatan ng araw. Kaya kapag po kayo napunta doon sa tinatawag na bangin, wala kang makikitang liwanag. Amen? They don't have light. Amen. Kaya kung titignan po natin, ngayon pa lamang nararamdaman na natin, alam ko po, naunawaan na po natin kung ano yung sinasabi nung bagay na, diba? Yung bagay na pinapag-aralan ng bawat sa atin. No? Kasi hanggang sa kasalukuyan, masasabi po natin that even though there are Christians, there are believers, pero marami ngayon, even today, there are many valleys to be filled by the Lord. Maging sa loob ng church. Amen? Kaya nga kanina sinasabi sa atin sa salita ng Diyos, if you have committed sin, don't worry. Pero ang itinuturo sa atin ng Panginoon, do not hide it in darkness, but let it be in the light. Walk in the light of the Lord. Dito makita natin our situation, not just a man, but as a believers, we have so many valleys to be filled up. Maraming mga mananampalataya parang mga bangin. Punong-puno sila, punong-puno ng mga kadiliman. That's why the Lord wants to be filled it up. We live like a Pharisees. We live like publicans. We live like harlots. Covered and fullness. Amen po ba? Of darkness. Kaya katulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, amen po ba? Iyan ang magiging trabaho niya sa atin. Kaya pala, pinipilit ng Panginoon na ilapit tayo sa Kanya. Why? Because through Him, we will have and will experience light. Amen po ba? Nais niyang maalis sa atin yung kadiliman. Kaya bakit? Because number one, the valley is a fitting symbol of darkness. Yung valley na yan, mga minamahal ko, is a fitting symbol of darkness. Hindi po yan tumutukoy lamang sa literal na bangin. Amen po ba? In that, sabi niya dito, that valley, the shine cannot able to shine in that valley. Kaya kapag sinasabi po natin na
meron tayong valleys sa buhay po ng bawat sa atin, hindi makapagliwanag. Hindi tayo makatanggap ng liwanag. Because these valleys is often, sabi niya doon, darkness. Kaya tayo rin po, di po ba? I think, one time sa buhay ng bawat sa atin, na ituro sa atin, paano bang malalaman, Pastor, kung tayo po ay nasa liwanag na? Amen po ba? O paano natin malalaman kung tayo ay may kadiliman pa? Amen. Unless we will experience light, we cannot know that we are in darkness. Kailangan maintindihan natin mabuti yung ipinapakita at itinuturo ng Panginoon sa atin, na kailangang maalis lahat ng mga kadiliman. Amen po ba? Instead of everlasting hills, everlasting valleys of darkness, kailangan po, sabi doon, kapag may darkness, we cannot see our way. Hindi natin makikita yung ating mga daraanan. Amen po ba? Kaya pala sabi ng Panginoon, sabi niya diyan sa Jeremiah chapter 10 verse 23. Jeremiah chapter 10 verse 23, O Panginoon, talasas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Yan yung tao. Amen po ba? Even though we know about righteousness, even though we know about the truth, but men, ang sabi ni Jeremiah, ganyan ang tao. Hindi niya hinahangad na lumakad sa katuwiran. Hindi niya hinahangad na lumakad doon sa liwanag. Di po ba tayo mga tao, alam natin ang kasalanan, pero ginagawa pa rin natin yung kasalanan? Amen? Alam natin yung bawal. Diba maraming mga tao sa sanlibutan alam ang bawal, pero paano yung bawal? Yun ang kanyang ginagawa. At yun yung sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Darkness is conquering the light. Kapag may valleys po tayo, amen po ba? Kapag ang isang Kristiyano, isang mananampalataya, isang tao ay full of valleys sa kanyang buhay, darkness is conquering light. Amen. Hindi nagiging matagumpay yung liwanag sa kanya. And light cannot be hard to penetrate. Amen po ba? The light can be very hard to penetrate on that valleys. Hallelujah. Kaya kahit na dumadaan yung araw, amen po ba? Dumadaan lang. Hindi talagang naliliwanagan yung kabuuan. Naintindihan po ba natin? Di ba minsan ganyan ang nangyayari sa maraming mga mananampalataya sa loob ng iglesia para lamang tayong nasisinagan. Amen po ba? Totoo na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. We hear the word of God and we said, masasabi natin, na-bless ako sa salita ng Diyos. Pero gano'n na lang ba yun? We need to work on that light. We need to live on that light. Amen? Kailangan natin maging buhay yung mismong liwanag. Hindi kailangan daanan lamang tayo ng liwanag. At pagkatapos po nun ay kadiliman na naman. We always live and walk in our own ways. That is the valleys. Yan yung mga katangian na may valleys. Yung mga lumalakad at namumuhay ayon sa kanilang mga sariling kapasyahan. All men, sabi dito, all men were influenced of some force that drive them out of God's way. Di po ba? Ganyan ang nangyayari. Maraming mga tao, parang isang puwersa, parang isang kapangyarihan na siyang nagbibigay sa kanila para maalis, mawala doon sa kaparaanan ng Panginoon. Kaya pala sinabing, the valley is a fitting symbol of darkness. Pero praise the Lord. Why? Because Christ came to fill our valleys with light. Kaya pala sabi ng Panginoon, sabi niya doon, di ba? Lahat ng mga libis ay dapat tambakan. Yan yung gawain, yan yung gagawin ng ating Panginoon sa atin. He is our light. Ang sabi niya doon sa John chapter 9 verse 5, samantalang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. The Lord said, di ba a while ago, siya'y nasa atin through the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, siya'y nananahan sa atin. At ang sabi sa John chapter 1 verse 4 up to 12, nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito hindi na pag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan.
Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsampalatayang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patotohanan ng ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay, mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Di ba nakakalungkot? Naparoon siya sa kanyang sarili, pero hindi siya tinanggap ng kanyang sarili, kanya. I think it really speaks about the church. Amen? Sino ba yung inaari, di ba? Sa lahat, sa sanlibutan. Amen po ba? Of course, literally, the Israelites people are the people of God. Pero tayo po, spiritually, tayo po'y tinatawag na, di ba, people of God. Tinatawag din tayong bayan ng Diyos. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa verse 11 na siya'y naparito sa sariling kanya, amin to ba? Literally, maybe it is Israel. Pero kapag spiritually, napunta siya sa kanyang church. But the church did not receive him, did not accept him. Amin to ba? Bakit? Kasi di ba, sabi nga He's the light. He came so that men can know the light. But people doesn't want light. They want to live in darkness. Kaya kung nararamdaman natin sa buhay natin na ayaw nating magpatuwid, ayaw nating magpaturo, ayaw nating baguhin yung sarili natin sa pamamagitan ng katwiran at kalooban ng Diyos, maybe you have the values of self-righteous. Amin to ba? Kaya kailangan i-infill ng Panginoon, salamat sapagat mayroong ilaw, may liwanag na dumating. Kaya ano ang kalooban ng Diyos? What is God's will? It is for men to draw near to the light. Hallelujah. Kung napapansin na po natin, nararamdaman natin, I have darkness. Meron po ba dito, nararamdaman niya, you have darkness? Magsabi nga po ng amen. Hallelujah. Anong ginagawa ninyo po kapag nararamdaman niyo you have darkness? Di ba? Totoo naman, di ba? Kapag madilim po, isa lang naman solusyon magsindi ka ng ilaw. Amen? Para mawala yung kadiliman. Because light will overcome darkness. Hallelujah. Kaya kung nararamdaman din po natin, yun yung kalooban ng Panginoon. The reason why the light came, so that men will draw near to the light. But the problem is, men choose darkness. And if we will choose darkness, we will stay in that valley. Amen po ba? Mananatili tayo dun sa bangin na yon. Amen. Hallelujah. Hindi tayo makakaahon sa bangin na yon. That's why Jesus declared that He is the light and He wants to remove all our darkness. Anong sabi niya po sa John chapter 8 verse 12? Muling ang nagsalita sa kanila sa Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Hallelujah! Hallelujah! Mismo ang ating Panginoon, nagsalita siya. Kaya pala sabi niya doon, I will fill all the valleys. Ibig sabihin, kapag na-conquer ng light yung darkness, wala nang kadiliman. Na-overcome na yung kadiliman. Na-overcome. Sino lang makaka-overcome ng kadiliman? Only light. Hallelujah. Ang tao, mas gusto natin darkness. Pero salamat, tayo mga mananampalataya, nililinaw na sa atin na meron tayong ilaw. At para matalo yung tinatawag na kadiliman at magkaroon tayo ng ilaw ng kabuhayan. Amen po ba? Sabi doon, light came to every one of us. That's why Jesus said, I am the light. Amen po ba? Do not choose darkness. Hallelujah. Let us recognize that light. Hayaan po natin, amen po ba, na ma-infill yung valleys natin.
Amen. Kung may valleys man po tayo ngayon, kung may mga bangin man po tayo ngayon ng kadiliman, oh, right now, the Lord declared to you, I am the light, and being filled by light. Hallelujah. Mapuspos, mapuno ng kaliwanagan yung iyong bangin. Hallelujah. Di po ba? Because the Lord cannot come. Ang bigat nung naging trabaho ni naging trabaho ni Juan, mag-imbak, magtambak sa mga valleys, magpatag ng bundok. Amen po ba? Magpatag ng mga bako-bakong daan. Yun po yung naging trabaho niya. Hallelujah. Pero alam niyo po ba, namatay at namatay si Juan, hindi natapos yon. Sinong nagtapos? Ang ating Panginoon. Kaya tayo rin, hindi natin matatapos yung laban. Sabi nga po, laban lang. No, every one of us was being commanded to overcome. Hallelujah, to fight and overcome. Kailangan nating lumaban at magtagumpay. Kaya kung sinasabi ng ating pinag-aralan that the valley is a fitting symbol of darkness, na-overcome na natin ang darkness. Why? Because light already came. Hallelujah. Meron ng dumating na liwanag at ang liwanag na niyon ay ang ating Panginoon. Number 2, sabi dito, Christ came to fill our valleys with life. Not just only light, but also life. Amen po ba? Bakit? Sabi niya, diba, that light is life. He wants to give us life. Sabi niya dun sa Psalms 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Hallelujah. Yan yung hinahangad ng ating Panginoon Jesus sa atin. That the light came, amen po ba, to infill that valleys with life, yung buhay. All men walk through the valley of doubt and fear. Di po ba? Yung valleys natin, alam niyo po, ang nakapaloob dyan sa valleys, pag-aalinlangan, takot. Yan yung lagi nararamdaman natin. Kaya nga po, dahil doon sa pag-aalinlangan, alam niyo po ba na malaki ang magiging problema kapag tayo may pag-aalinlangan? People have doubts, sabi niyo dito, people had doubts about resurrection and life beyond. Kahit na po yung muling pagkabuhay, kahit na po yung everlasting life, mababaliwala na. Hindi na yan pahalagahan. Amen po ba? Kaya maraming mga tao sa loob ng church, maraming mga mananampalataya sa loob ng church, they are just awaiting for blessing material. They are just waiting for the things that will happen to them. Amen po ba na magandang bagay na mangyayari sa kanilang mga buhay. They are not awaiting for that eternal life. They are not interested about resurrection. Kaya sapat na sa kanila ang dumadalo. Sapat na sa kanila yung sinabing sila'y mananampalataya. Amen po. Pero kaya tayo nandito sa loob ng iglesia para matuto. Amen po ba? Kaya di ba last Friday sinasabi sa atin, how much we spend time in reading the Bible and pray? How much time we spend to preach the gospel para mangaral ng salita ng Diyos? Yun lang po yung buhay natin. Ang tunay na buhay po natin, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos at mangaral. Yan po ang buhay po natin. Of course, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng mga pagkain po natin. But we are talking about spiritual. Lahat nga po ng mga mananampalataya magsabi ng amen. What is our life being a believers? Word of God. Yung salita ng Diyos ang pinakabuhay po natin. Amen po ba? Siyempre, paglabas natin, amen po ba? Pagka ang titignan na po natin ay physical, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng vitamina. Hallelujah. Pero kapag tinatawag na spiritual, amen po ba? We need the Word. And thanks God because Christ came to fill our valleys with life. Wala tayong alam tungkol sa buhay, pero nang dumating ang ating Panginoong Jesus, yan, binigyan tayo ng buhay. Job chapter 14 verse 14 said, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw na aking pagkikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Yan yung malaking naging kasalanan. Amin po ba ni Job? Amin po ba? Nagkaroon siya ng pagdududa na mabubuhay pa ba ang tao pag siya'y namatay na?
May pinanood po ako sa YouTube. Tungkol po sa mga patay na mga igorot. May igorot po ba dito? Yung mga igorot po, kapag namatay pala sila, ay tinatanggalan sila ng, yung halimbawa, suot po nila barong, ganito, barong, pantalon, na lalaki. Tinatanggal po yung pinakabitonis dito, ito po, tinatanggal ito. Tinatanggal po yan, pinuputol po ng gunting. Bago siya ilibing, aalisin po yan. Tapos, hindi pa yun kontento. Bago ilibing po, kailangan alisin yung zipper. Aalisin po yung zipper ng kanyang pantalon. Sabi ko, bakit pati zipper? Because these people believes, pagka po siya po ay nailibing na, babalik po siya doon sa kanyang mga pamilya. Kaya nga po ang mga igorot, hindi po sila inililibing sa labas ng kanyang bakuran. Inililibing po sila sa loob mismo ng kanyang bakuran. Because for them, they will together. Kung sila naniniwala sila sa ganong tradisyon, pero tayo, hindi tayo naniniwala sa tradisyon. Katulad sinabi kaninang umaga, di ba, doon sa itinuro sa atin, amen. Ang sabi doon, dapat tayong maniwala kung paanong siya'y nabuhay, tayo'y mabubuhay. Amen to ba? Kung merong muling pagkabuhay ang ating Panginoong Hesus, tayo rin ay may muling pagkabuhay. Kaya nga, yung muling pagkabuhay ng Panginoon, iyon ay ang ating muling pagkabuhay. His resurrection will become our resurrection. Huwag tayong magduda, meron tayong buhay na walang hanggan. Huwag tayong magduda na tayo muling mabubuhay. Amen. Kailangan nating paniwalaan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Second, maybe other Christians will doubt about their worship. Amin po ba? Kaya siguro maraming mga mananampalataya tamad na po dumalo ng gawain. Because they doubt about worship service. Ano bang magagawa sa akin ng worship service? Amin po. So totoo lang, sa ibang worship service naman talaga, 1 oras lang talaga ang worship service nila. Kasama na doon ang praise and worship, kasama na doon ang offering, all. 1 oras lang po ang worship service nila. Ang sabi nga po, ngayon halos lahat ng mga churches, mismo ang mga miyembro po ang humihiling na kailangan ang preaching po 20 minutes lang. Pero ang church natin, hindi tayo nasanay na 20 minutes lang ang preaching, ang Word of God. Amen po ba? Kaya kapag pumupunta tayo sa ibang church, nagtataka tayo, ang haba ng praise and worship, ang haba ng patotoo. Amen po ba? Pagdating sa Word of God, kakapiraso. Pero tayo hindi, sapagkat ang buhay po natin ay ang salita ng Diyos. Natatandaan po natin sa John chapter 4 na yung babae po na Samaritana, what she believes. Sabi niya dito, John chapter 4 verse 19 up to 20, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dako ng kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Dito makikita natin na yung babae nagkaroon na siya ng pagdududa. Saan ba dapat talaga sambahin ng Panginoon? Sa Jerusalem ba o sa bundok? Sapagkat ang mga ninuno namin, sabi niya, dito sa bundok sumamba. Samantalang ang mga taga-Jerusalem, sabi niyo, kailangang sambahin ng Diyos sa Jerusalem. Anong sagot ng Panginoon? Time will come. Worshipper will worship God, hindi na sa bundok, hindi na sa Jerusalem. Saan na daw? In spirit and in truth. Yung pagpunta po natin dito sa church is just a place. Amen po ba? Pero hindi po yung place ang pinupuntahan natin dito. Ang tunay na pinupuntahan po natin, so that our spirit will receive the truth. Hallelujah. Huwag nating pagdudahan. Amen po ba? Yan yung sinasabing the valleys will be filled with life. Amen po ba? Kung sa pamumuhay po natin sa buong isang linggo, napuspos tayo ng valleys. Amen po ba? Na yung valleys natin walang light. Amen. Panay ang pamumuhay natin sa libutan. Hallelujah. Panay sa libutan yung ating tinuluyan.
Amen. Sa loob ng isang linggo. And then, you came to the church, the Lord's Day. Amen po ba? Kailangan maraming ma-infill ang Lord sa'yo. Kailangan mawala yung lahat ng kadiliman na yon. Pero mawawala lang yun kung aaminin mo na meron kang kadiliman. But the problem is, kakaunti lamang ang tao na umaamin na sila'y merong darkness. All men claim that they are in the light. Kaya hindi tuloy, amin po ba? Dahil because they are the light, they have the light, hindi na nikilaan liwanag. Sabi nga kapag meron bang araw, kailangan mo pa ng ilaw? Hallelujah. Hindi mo nakakailangan. Kaya siguro ayaw na nila. Kaya marami mga tao, they have doubts also even in their worship. Their doubts, sabi niya dito, the Jews, the Jewish people, sabi niya dito, di ba, meron silang tinatawag na different views. Sila'y pare-parehong naniniwala sa kautusan, pero meron silang iba't ibang klase ng pananaw. Tingnan po natin, Acts 23 verse 6 up to 9. Datapwat ng matalastas ni Pablo ng isang bahagi ay may mga Saduceo at ang iba'y mga Pariseo ay sumigaw siya sa Sanhedrin. Mga kapatid na lalaki, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Ako'y sinisiyasa tungkol sa pag-asa at pagkabuhay na maguni ng mga patay. At ang masabi na niya ang mga gayon, nangyari ng isang pagtatalo sa mga Pariseo at mga Saduceo at nagkakabahabahagi ang kapulungan sapagkat sinasabi ng mga Saduceo na walang pagkabuhay na maguli, ni anghel, ni Espiritu. Datapwat kapwa pinaniniwalaan ng mga Pariseo at nagkaroon ng malaking sigawan at nagsitindigang ilan sa mga skriba nakakampi ng mga Pariseo at nakikipagtalo at nakikipagsabi, wala kaming nasumpungang anumang kasalanan sa taong ito na kung siya'y kinausap man ng isang spirito o ng isang anghel. Kaya tignan nyo, di ba? Even though they believe, the Pharisees and the Sadducees believe in the Word of God. They believe in the law. Pero tignan nyo, yung Pariseo naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Pero yung mga Sadduceo, hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Ang tanong ngayon, tayong mga naririto na mga mananampalataya, naniniwala po ba kayo sa resurrection? Do you believe in resurrection? Baka yung pastor lang, yung mga worker naniniwala, yung ibang mga miyembro, hindi. The reason why you believe in the Lord is for the resurrection. Hallelujah! Yung pananampalataya na meron po tayo, huwag niyong pagdudahan. Pwede tayong pagpalain ng Diyos. Pwede kayong payamanin ng Panginoon. Pwede yun, because God is Almighty. Pero hindi yan ang sentro. Hallelujah! Naniniwala tayo na ang sentro ng pananampalataya natin ay ang buhay na walang hanggan. That's why, when you pray to the Lord, Lord, let me have the heart, let me have that mind centered to the eternal life. Kasi kapag nawala na po tayo sa eternal life, magiging makasanlibutan na po tayo. At kapag nasa sanlibutan na tayo, mapupustos na po tayo ng kadiliman. Kaya di ba, sa totoo lang po, aminin natin, maraming mga mananampalataya, they still have that valleys in their lives. Number 3, Jesus came to fill our valley with confidence and hope. What is that confidence? That confidence that we will live again. Sabi dito, there was a constant fear of death, nothing to look forward to. Amin po ba? Maraming mga tao ngayon natatakot mamatay. Hallelujah. Natatakot mamatay. Bakit? Sapagkat wala na po silang pag-asa doon sa buhay na maguli. John chapter 11 verse 25 up to 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay o mamatay, gayon may mabubuhay siya. Amen. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? That is the question to us. Nananalig ka ba dyan? Na kung ikaw ay sasampalataya, kahit ikaw ay mamatay, ikaw ay maging mabubuhay. Hallelujah. Moses received the word of God from God. Si Moses po, tumanggap siya ng salita ng Diyos and Israel claimed it. That's why Israelite people respect Moses a lot.
to any other man. Sobra yung kanilang pagrespeto. Amen po ba? Because Moses received. Pero tandaan natin, it is not only Moses, but also Christians who believes in the Lord receive the Word of God. Tayo rin po ay katulad ni Moses. Tayo po mismo ay tumatanggap ngayon ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos ay kapangyarihan. Yung salita ng Diyos ay buhay. Yung salita ng Diyos ay gumagawa. Hebrews chapter 4 verse 9 up to verse 12. May natitira pang ang isang pamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap na kayo na pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito na mga kasukasuan at ng utak, madaling kumilala sa mga pag-iisip at mga haka ng puso. Before he said about, bago niya sinabi sa verse 12, yung tinatawag na salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ay buhay. Anong sinabi mismo dito ni Pablo, ng author ng Hebreo, sabi niya dito, na pumasok kayo sa kanyang kapahingahan. Are we interested about God's rest? Amen po ba? Interesado ba tayo doon sa tinatawag na rest? Hallelujah. Akala ba natin, di ba, ngayon rest day, sabi nila di ba? Amen. Yung mga kapatiran natin, yung iba naniniwala dun sa Sabbath, this is a Sabbath day. Amen po ba? Sa kanila, pamamahinga. Pero sa totoo lang, kung ang Sabbath ang pinag-uusapan po natin, ang mga salita, very strict sila about Sabbath. Pag sinabing Sabbath, in the Old Testament, doon sa panahon ni Moises, di ba, kahit pamumulot, huwag silang gagawa ng kahit ano sa araw ng Sabbath. Pero alam natin na hindi natin yan mailalagay at hindi natin yan magagawa sa sarili po natin every Sabbath. Kung sa araw ng pamamahinga natin, kung ito'y tinuturing natin araw ng pamamahinga, hindi natin magawa. Pero ang problema, alam niyo po, hindi naman kayo nagkakasala kung gumagawa kayo sa araw na ito. But there is really problem. Maraming mga mananampalataya nasa loob na sila ng church, pero hindi pa rin namamahinga ang kanilang kaluluwa sa presensya ng Panginoon. They cannot feel. Hindi pa rin nila nararanasan. Kaya sabi doon, kaya sinabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Amen po ba? Yun ang hinahangad ng Panginoon sa atin, that when you attend the church, sikapin mo na sa sarili mo that you will receive the Word of God. Hindi ka papayag na uwi ka na wala kang tinanggap na salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, di ba, uwi tayo na parang may mga values pa rin tayo. Amen? Kasi bakit? Hindi na infill. Hindi na bigyan. Hindi na lagyan, hindi na tambakan. Amen. Jesus is the Word. And that Word gives life. We have been in Christ. Sabi doon, we are free to enter into His presence. Sabi doon, we receive this grace through Christ. He wants to remove the value of unbelief in God's promise. Kung meron tayong kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos, alisin na po natin yan. Christ will remove that unbelief in God's promise. Kung meron po tayong pagdududa pa sa salita ng Diyos, ito na yung panahon na hayaan mo na puspusin ka at punuin ka ng Panginoon ng pagtitiwala. Hebrews chapter 10 verse 19 up to 22. Mga kapatid, iyamang may kalayaan na makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng daang bago at buhay sa kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabig, sa makatwid bagay sa kanyang laman, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso, na lubos na sa
pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Every one of us, come. You are already free. Amen. Lahat po tayo ay biniyayaan na ng Panginoon ng isang bago at buhay na daan. Si Kristo mismo yung daan na yon. We are being set free by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na yon. Hindi tayo, kaya di ba sabi ni Pedro, hindi tayo binili sa walang halaga na bagay, kundi tayo binili sa pinakamahalagang dugo ni Kristo, the most precious blood of Jesus Christ. Let that valleys of doubts, amen po ba, be infilled right now. Hallelujah. Kaya nga everybody shall be filled. Amen po ba? Lastly, sabi doon, number 4, men often settle in the valley. Itong problema. Ang malaking problema, maraming mga tao, maraming mga mananampalataya, nag-settle down na doon sa valley. Oh, okay na ako dito. Amen. Akala natin, magaganda na yung kalalagayan natin, okay na ako dito. Okay na to. Amen. Dito na ako. Hallelujah. Kung napapansin niyo po ngayon, kung nararamdaman po natin yung pinapagalan, I have the valleys in my life, in my spiritual life, then you should walk up. Magising po tayo. Huwag tayo mag-settle doon. Bakit? Di ba, doon sa Ezekiel, na pinag-aralan natin, I think last week, sa Ezekiel, di ba, yung tinatawag na dried bones? Habang sila'y nasa valley, mga minamahal ko, yung dried bones na yon, nung wala pa yung salita ng Diyos, nung wala pa yung kapahayagan ng Panginoon kay Ezekiel, ano po yung mga kalagayan ng mga bones? They are dried bones, they are dead. Wala silang buhay. Di ba? Kaya sabi doon sa Ezekiel 37 verse 1 up to 3, tingnan niyo po, ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang dinala ako ng Espiritu ng Panginoon at inilagay niya ako sa gitna ng libis. Yan po'y valley. Yao'y puno ng mga buto. At tinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot at narito may totoong marami na luwal na libis at narito mga totoong tuyo. At kanyang sinabi sa akin, anak ko, anak ng tao, maari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Church, I'm not saying you are one of the dead bones and dried bones. But if the Lord will see us, diba sabi nga doon sa Book of Revelations, ipinilalagay nila na ikaw ay buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. Tayo pong lahat na naririto, nararamdaman natin sa sarili natin, are you alive or are you dead? Alam natin sa sarili natin, buhay ba tayo? May buhay ba tayo o patay tayo? Kaya sabi kay Ezekiel ng Panginoon, di ba sabi niya, sa tingin mo, mabubuhay pa ba yung mga yan? Si Ezekiel at that time, siyempre, di ba kapag makikita mong ganun yung kalalagayan ng mga buto, hiwa-hiwalay na sila, parang wala nang pag-asa. Kaya sabi niya, Panginoon, ikaw lang ang nakakaalam. Don't worry. Kung nararamdaman man natin na tayo ngayon ay walang buhay, sabi ng Lord, you have hope. The valleys of uncertain, the valleys of doubts, the valleys of without life, ngayon po, i-remove na ng Panginoon. Kaya kung halimbawa po na nararamdaman natin we are dead, let's come back. Bumalik lamang tayo sa Panginoon. And let us see and experience that abundance of His life sa buhay po natin. Amen? Di ba sabi nga ng Panginoon, huwag kayong matakot. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hebrews chapter 13 verse 5. Amen po ba? Through God's promise of His Word, light of hope will encourage us. Kaya nga, yung mga patay na mga buto, yung mga dried bones na yon,
amin po ba, nagpaihip ng hangin ng Diyos. Di po ba? At muling nabuhay. At yan ang hinahangad ng Panginoon sa atin ngayon habang ipinapangaral ng salita ng Diyos. If in this valley, kung sa valley ngayon na nasa punga ng Panginoon ay may mga dry bones, God wants you to have life. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. The Lord will blow His life to you. Ang gusto ng Panginoon ngayon, amen po ba, hindi ka manatili doon sa valley of death. Hallelujah. Mawala ka na doon sa libis ng mga patay. Amen po ba? Alam nyo, dyan sa valley na yan, maraming conflict. Hallelujah. Nakita ko sa Biblia, amen po ba, at mapapansin natin sa Biblia, doon sa Valley of Ajalon, o Aijalon, amen po ba, sa Joshua chapter 10, verse 12 to 13, amen po ba, diyan po nakipagtalo, amen po ba, nagkaroon ng tinatawag na sa libis ng Ajalon ay meron tinatawag na conflict. Amen. Diyan nagkaroon ng labanan. Sa 1 Samuel chapter 17 verse 2. Amen po ba? Sa libis ng Ela, diyan din nakipagtalo. Amen po ba? Si Saul laban sa mga Pilisteo. Hallelujah. Kung titingnan po natin saan nangyayari lahat ng mga labanan, paglalaban, doon sa valley. Hallelujah. Kaya kung may mga valleys tayo, there's a valley of conflicts. Kaya hayaan po natin lahat ng mga valleys na yan ay matambakan. Sabi ni Pablo, Paul conquers all those valley of his life. 2 Timothy chapter 4 verse 6, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ng aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataon na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat, di naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Lahat na naghihintay, sabi nga, if Paul conquers all those valley in his life, we will also conquer. Diba sabi ni Pablo, you are more than conquerors in Christ. Amen po ba? In Christ, we are more than conquerors. We should rely on Christ. Hallelujah. Kaya, kung yun yung tinatrabaho ngayon ng Panginoon at naniniwala ko, yan pa rin ang tinatrabaho ng Panginoon sa atin, sa loob ng church. Hallelujah. The valleys of darkness, the valleys of doubts and hope. Amen po ba? Yung no hope. Amen po. The valleys of conflicts na nasa atin ngayon. Amen po ba? I-infill ng Panginoon. Through what? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us believe in the Word of God. Paniwalaan natin, panaligan natin yung salita ng Diyos na sinasabi ng ating Panginoon sa buhay ng base sa atin. Romans chapter 7 verse 24 to 25. Bilang pagtatapos, anong sabi ni Apostol Pablo? Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Sabi niya, sino makapagliligtas sa akin? Kung meron man tayong nararamdaman ngayon, I have valleys, don't worry. Sabi doon, katulad din tayo ni Apostol Pablo, abang tao lang tayo. Hindi natin kaya, pero kaya ni Kristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi mo kaya, pero kaya ni Kristo. Amen? Without the true light, we cannot able to see all this victory. Amen po ba? Kung wala po yung liwanag, amen po ba? Gusto ba nating manatili doon sa valley na yon? Gusto nating manatili? Ano daw yung katangian ng valley? Darkness. Amen po ba? Nadadaanan lang ng ilaw pero hindi na nanatili yung ilaw. Amen po ba? So kailangan pag natambakan na po yon, amen po ba? Wala na yung kadiliman. Puro na liwanag. If we will remain in our valleys, we cannot have our foes. Hindi tayo magtatagumpay. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, let those valley infilled with God's light and God's life. Hayaan po natin na yung mga valleys na yon ay mapuspos ng liwanag at buhay ng Panginoon. And let us come and return to our light and let our valleys be enlightened. Amen po ba? Kung sinabi ng Panginoon, ayan na,
Amen po ba? Tatambakan na ang mga valleys. Amen po ba? Kung dinadaanan tayo ng Panginoon ngayon, tinatambakan na po tayo para maalis na yung darkness at mapalitan na po ng liwanag. Hallelujah! Sabi mo nga sa katabi mo, yung kadiliman mo, pinapalitan na ng liwanag. Amen! Yung kawalan ng pag-asa, pinapalitan ng malaking pag-asa. Hallelujah! Bakit? Because Christ already came to us. And what His word? Sabi niya, every valleys should be filled. Amen po ba? Kaya kung meron ng valleys ngayon sa buhay natin, hayaan po nating mapunan, matambakan ng Panginoon at panalangin natin sa oras nito, Lord, every valleys of my life, remove it and fill it, Lord, with your word of God. Hayaan mo ng salita mo ang magpuspos ito upang maalis ang kadiliman at napalitan ng liwanag. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, maraming salamat sapagkat Ikaw ay dumating bilang liwanag, dumating ka bilang ilaw, dumating ka bilang buhay, Panginoong Diyos, at sa pamamagitan ng salita mong buhay, aktibo, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoong God, na gumagawa sa amin, Panginoong God, every valleys that we have in our lives, oh God, will be filled, oh God, sapagkat yan ang ipinangako mo, tatambakan mo ang lahat ng mga libis, Panginoong Diyos, ang mga libis na puno ng kadiliman, ay papalitan mo ng liwanag sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. We will not settle on that valley. We will not settle on that valley, oh God, but you will fill that valley, oh God, with your life, Panginoong Diyos. Ayawan ng salita mo, Panginoong Diyos, ang pumuspos sa buhay ng bawat sa amin. Remove any darkness in our lives, oh God. Father God, at palitan mo ng liwanag. Ayaw mo mamuhay kami sa iyong kaliwanagan. Ayaw mo, Panginoong Diyos, ang liwanag at buhay ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, ay patuloy na puspusin kami, Panginoong God, sa oras ito. Gumawa ka sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Remove the valleys, oh God. Ayaw mo, Panginoong Diyos, na hindi mo makita kaming patay, kundi buhayin mo kami, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Yan ang aming patuloy na idinadalangin sa iyo. Give us life, oh God, to your word, Panginoong Diyos. Bigyan mo kami ng buhay mula sa iyong mga salita. At ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang manatilit gumabay sa buhay ng basa ko sa amin. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoong Diyos. Hayaan mong gabayan mo ang aming mga puso, Panginoong Diyos. Panginoon, salamat sapagat tunay na layunin mo at kalooban mo nang lahat ng mga libis ay maimbakan, lahat ng mga baku-bakong daan ay mapatag, lahat ng mga kabundukan, Panginoong Diyos, ay mapatag. Panginoon, patagin mo kami, Panginoong Diyos. Alisin mo ang mga baku-bako sa amin. Higit sa lahat, ang libis ng kadiliman sa amin, Panginoong Diyos, ay bawiin mo at imbakan ng buhay at liwanag, Panginoon. Kumilos ka sa amin, Panginoong Diyos. Huwag mo kaming pababayaan. Hayaan mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng narinig namin buhat kaninang umaga hanggang sa pagtatapos ng aming gawain, Panginoong Diyos, ay maging buhay namin ang sumunod. At lumitaw, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay ang concern namin para sa iyong layunin at dakilang kalooban. Salamat po sa mga salitang inihayag mo sa amin. Naway patuloy namin itong taglayin at hindi namin ito malimutan. Baunin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at ikaw lamang ang maghari sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Now we can give our special offerings and pledges to the Lord.
Let us all stand. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. For the last time. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa